egg coffee. Yung egg coffee na dito ay 60,000. Good morning guys! So, turista tayo for today's video. Andito pa rin tayo sa Hoi An, dito sa villa natin in Nge Garden Resort. So, we're planning to go to Hoi An Old Town again today and to just bike around, but it's raining. Hindi naman malakas pero maulan. And we just had our breakfast here sa hotel na to. Sorry, sa villa namin, and then yung breakfast namin ay pre-ordered, tapos meron silang additional na mga fruits and bacon and sausages na parang buffet style. So we're just waiting for our friends na bumaba. Magagrab kami going to Hoi An Old Town, so it's gonna take us around 10 to 15 minutes grab. So ano dito guys, ang ganda na experience kasi para ka nag-staycation dito sa sa Nge Garden Resort. May pool sila, tapos ang ganda ng view, yung palayan. Kagabi pala hindi ko na vlog right after nating mag-tour ng room. Natulog kami kasi nga tanghali, ang sarap matulog. Ang lambot ng kama nila. So mga 4:30 or 5 nagising kami. Nag-coffee lang kami sa area. And then, umikot kami sa mga palayan. Nagpunta kami sa mga local communities at nag-dinner na rin. Tapos, we call it a night dahil yun ang gagawin mo dito sa Hoi An. Pag nandito ka sa lugar na to, specifically sa villa na to, magpapahinga ka lang at magre-relax ka lang. So, yun yung ginawa namin. So, we will just book a grab going to the Old Town. We will try to bike around Old Town and the nearby cafes and rice fields. And then, if not, baka magtambay-tambay lang tayo dun. Siguro baka mag-museum or what. Coffee lang. Kasi, napuntahan na namin yung mga dapat puntahan dito sa Old Town. And then, not today, we're gonna have our coffee making class. Okay, so watch out for that. Okay guys, so samahan nyo kami sa Hoi An Old Town again. Hello! Nasa Old Town na tayo ng Hoi An and umuulan pa rin. Mas lumakas nga yung ulan. But good thing, hindi naman siya yung talagang buhos na ulan. Kaya nakapaglakad-lakad pa rin tayo kanina when we arrived here. Ngayon, nag-stop lang kami sa isang coffee shop dito. At ito yung view namin. So, kita namin yung river na tumaas ang tubig. So, sana hindi magtuloy-tuloy yan kasi baka maka-cancel yung mga mga lantern, yung mga boat with lantern. Kawawa naman yung mga hindi pa nagbo-boat lantern. Siguro kaya mataas yung tubig. Oo. Pero hindi ko na feel na umulan doon sa atin. Ngayon lang umaga. So kakape lang kami. So bumili ako ng egg coffee. Yung egg coffee na dito ay 60,000 Vietnamese dong. Pag dito talaga sa Old Town, mahal yung kape. Nakakabili pa pag sa mga restaurants, yung mga coffee shop. Pag kasi sa labas ka lang, yung outside the Old Town na, kasi mga tabi-tabi lang, nag-average lang yung kape ng ng 20,000 to 30,000. Minsan kami may kita ka pang 15,000 dong Pero dahil nasa Old Town ka, so para ito yung tourist spot, mas mahal ng doble yung kape. Pero mura pa rin siya. Yung egg coffee 60,000. So, nasa lang to, 120, 130 pesos lang, di ba? Okay, egg coffee na yan, Pero na-realize ko, mas gusto ko yung salt coffee kaysa sa egg coffee. Although masarap din yung egg coffee, para siya may leche plan sa ibabaw. Pero mas gusto ko yung salt coffee. Ewan ko, mahilig talaga ako sa mga savory na na kape. Savory na pagkain. Kasi yung salt coffee, medyo savory na siya.
So, yun lang. So, check, ano lang tayo dito. Chill-chill lang tayo. So, yung ano pala, yung coffee making tour namin, di ba coffee making kami mamaya, tapos nagkape kami. Kasi sobrang mura kasi ng kape dito talaga. Kaya, sabi ko nga, yung pag nasa Pilipinas ka, pag nag-Starbucks ka, or nag-coffee bean ka, o kahit nag-Bose coffee ka pa, di ba, mga kape sa Starbucks sa 210, 220. Yung isang kape sa Starbucks sa Philippines, 3 kape na yung katumbas dito. Kaya sobrang mura talaga. Kaya kahit 5 times a day ako magkape. Hindi ako nagsasawa. At hindi ako yung gising na gising. Nakakatulog pa rin ako. Siguro dahil sa pagod. Anyway, yung coffee making class namin pala ay napamove ko ng 11 a.m. Kasi nga umuulan, hindi kami makapag-bike like what we're planning. Kaya buti pumayag silang i-move ng 11 a.m. yung coffee making class. Kaya nag-aantay lang kami ng oras. It's 10 a.m. here. Mga 10:45 dapat nandun na kami. Ayun, so mamaya pakita ko sa inyo yung coffee making namin. See ya in a bit. Filter. In the second cafe, we have Vietnamese condensed milk coffee. We're gonna have some black coffee with condensed milk. Mix them together. And the top is 2 daw, diba? 2 spoon. Let's take your glass coffee, everybody. We cheers together. Everybody, Vietnamese people say cheers. We say một hai ba yo. We can say together. Một hai ba yo. We drink sip by sip, not drink so fast, everybody. Okay. Kaya pala 2. 2. Oo. Nice. After you got two things, sour cream before on top. Sour cream on top, yeah? Before sour cream. Over there. After sour cream is chocolate powder. Then you take a photo of your beautiful cup. After you take a photo, now you Guys, tapos na kami mag-coffee making class. So, grabe, 5 coffee yung ginawa namin. Parang na-bloated ako sa coffee. Ang dami namin ginawa. So, pasok ko na lang yung mga snippet ng paggawa ng coffee kasi mahaba siya. 2 hours yung class. Tapos nabuli ko lang siya sa Klook. So, you can also get that sa Klook. Iba-iba yung presyo eh. Pagka syempre sa Klook, pag malapit na yung date, mas nagmumura. Pero nasa 1,000 pesos yung isang class na yon ng coffee making. So, parang 1 minute walk away from that class is itong White Rose. So, isa to sa mga famous restaurant here in Hoi An. So, they're serving only 2 dish. Yung White Rose, sa dumpling, saka yung fried wonton. So, inaantay na lang namin yung aming fried wonton na parang siyang pizza na parang nasa labas yung mga toppings niya. So, na-research to nila na pumunta dapat kami dito nung parang second night or third night namin. Kaso lang, parang 8:30 p.m. nagkasara na siya. So, this one is famous kasi yung recipe nila dito ng White Rose, yung family nila yung gumagawa.
walang ibang gumagawa. Tapos, they're supplying the white rose dumpling all over Hoi An. Kaya medyo special itong kakainin namin. So, yung white rose dumpling ay 70,000 dong. Tapos, yung fried wonton is 100,000. We order both. Tapos, pag nabitin, mag-order lang ulit. So, pakita ko sa inyo later kung masarap itong itong white rose dumpling. Okay, let's eat the white rose dumpling. So, ito yung white rose. Titikman natin. Ito siya. Tapos, sasawsaw dito sa parang patis nila. Tingnan natin na. Baka kung ayaw na mag-share, okay naman ako mag-share ng sausawan. Pero sa loob. May mga gulay. Okay lang naman sa akin mag-share ng sausawan. Baka ito dahil para kung hindi mo sarap po. Diba yung mas worth na to kasi sa palengke. Okay lang. Masarap. And then, try the fried wonton. Ito yung parang pizza nila. Yung piraso yung pizza nila. Ay, malaki pala. Ayan o. Look at that. Ako may sili pang Let's try. Oh! Grabe lang. Parang okay siyang kamayin, ano? May parang sweet and sour yung taas niya. Parang maganda siyang picture. Tapos may shrimp chop. So, I think worth it naman yung 100,000 dito sa sa fried wonton. And definitely worth it yung 70,000 doon sa white rose dumpling. So this is a must try here in Hoi An. So we're gonna enjoy our food. So, see ya later. Hello guys! So we're back here in our villa here in Nge Garden Resort. Nge talaga yung ano niya, yung pangalan ng villa na to. So kanina after the coffee making class, we just had a quick lunch dun sa White Rose. Nakita nyo naman, di ba, na vlog natin. So, worth it naman yun. And then right after that, hindi ko na na-vlog kasi guys, ang lakas ng ulan dito. Pahinto-hinto siya, pero tuloy-tuloy yung ulan. So, nagpunta lang kami sa isang cafe, overlooking a parang lotus farm ata, yun na may kasamang rice field. So, nagstay lang kami doon hanggang sa mag-dinner kami. Kasi today, August 24, we are celebrating our 5th wedding anniversary. And we celebrated that by eating in Morning Glory Original. So Morning Glory is one of the famous restaurant here in Hoi An. It is located in the heart of the old town. So sa mga heritage street siya. Maraming Morning Glory dito pero isa lang naman yung may-ari nun, and yun yata yung pinaka-prominent or pinakasikat yung Morning Glory Original. So we've ordered their of course yung Morning Glory, and we celebrated our 5th wedding anniversary doon. So guys, this is gonna be our last night in here in Hoi An, and sadly medyo inulan kaya hindi na kami nakapaglakad-lakad pa sa Old Town para sana sulitin namin, and mas namnamin pa namin yung uling gabi namin dito sa Hoi An. But anyway, we've enjoyed our stay here. We've ilang days pa kami sa Hoi An. Basta Tuesday night, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. So 5 nights kami in total dito sa Hoi An. Yung 3 nights doon sa parang 4 nights doon sa Old Town kami nagstay, and then the rest is dito sa villa namin. So nag-enjoy naman kami. Maraming kaganapan sa Hoi An. Hindi ko na-expect na parang wala siyang katulad na town na napuntahan ko. Kasi buhay na buhay yung mga heritage building dito. Gamit na gamit, especially yung nandun sa may Old Town. There's a lot of cafes, souvenir shops, and a lot of mga art gallery, and yung mga suit
napakita naman sa video yun, yung mga paggawaan ng suit and dress, ang dami dito. Hindi lang namin na-try magpagawa kasi wala naman yun sa agenda namin. And parang lahat ng street dito night market. Ano ba yun? Yung night market sa pagtawid ng old town ay nung old town is medyo mahal yung mga tinda. So ang murang night market is yung malapit sa may palengke, yung sa may Hoi An market. Doon yung murang mga pagbilhan. But anyway, it's just your usual city in Southeast Asia na pag tumawad kayo, takihan nyo na yung tawad nyo, tapos pag ayaw, 5 steps lang, ibibigay na yung tawad nyo. But alam nyo naman yung mga presyo, and hindi naman ganun kamahalan sa Hoi An, dito sa Hoi An, especially yung food, and yung mga painting nila, hindi din ganun kamahalan, compared sa Bangkok, at sa iba pang mga Southeast Asian country. And I think, itong Hoi An, is the most charming town that we've ever seen. And parang feeling ko babalik kami dito kasi ang sarap lang maglakad-lakad, mag-food trip, magkape. Grabe yung kape dito, guys. Parang sa isang araw nakakalimang kape ako at dahil pagod kakalakad, pagdating namin sa hotel, tulog pa rin ako. Parang hindi na siya umi-epekto. And ang mura-mura kasi ng kape. Sabi ko na ba to na yung kape sa atin sa Starbucks sa 210, 'di ba? 210, 220. Ang katumbas noon 3 kape na dito sa Hoi An. Siguro in Vietnam in general kasi nga napakamura ng bilihin talaga. Pati yung mga kainan sa tabi-tabi lang, makakakain ka ng lang 30,000 dong. That's around 60 to 70 pesos. Full meal na siya. At sobrang healthy pa ng mga pagkain nila dito. Okay, anyway, medyo mahaba-haba na yung sinabi ko. Ini-end ko lang naman yung vlog ng Hoi An natin. So, tomorrow, we'll be transferring to Da Nang, but we'll stay here pa ng half day kasi 12 pa naman yung ating check-out. So, sulitin natin tong resort na to, yung pool, yung breakfast, yung view, at sana hindi na umulan bukas. May bagyo pala dito sa Vietnam. Yung galing din sa Philippines na bagyo. So, sabi sa forecast, bukas daw walang ulan pero makulimlim lang. Sana ganun lang siya para makapag-enjoy pa tayo dito sa ating villa. So for now guys, I'm gonna end the Hoi An vlog here. I'm not sure gaano karami yung vlog natin sa Hoi An. But thank you guys for watching this vlog and I hope you can like and subscribe our channel and para kung gusto nyo ma-notify if meron kami mga bagong uploads, you can click the notification bell. Bye guys! See you in Da Nang! Bye!